So, okay. So, last Bible study, nakita natin nakabahagi din ng mga Samaritans. Ay, wait, hindi pala. Nasa ano pala ako? Sorry. Sa Acts pala yun. Sa dami kong, na naghalo-halo na sila. Okay. So, napag-aralan natin sa ating last Bible study ang pag-claim ni Jesus na siya ang katuparan sa propesiya ni Prophet Isaiah sa Isaiah 61 verses 1 to 2. Jesus claimed that He is the Messiah, the Savior of the world. Yun nga lamang, hindi siya tinanggap ng mga kababayan niya. Instead, gusto pa siyang patayin ng mga ito. Pero dahil hindi pa oras para si Jesus ay mamatay at hindi sa paraan na gusto ng mga tao, kundi sa nakaprophesy sa Bible na sa cross siya mamamatay, kaya naman casual lang siyang naglakad sa gitna ng mga taong gustong-gustong patayin siya. So after that incident sa may cliff, dito sa Capernaum tayo dinala ng author, kung saan nagpalayas ng evil spirit si Jesus Christ. Sa mga previous na pag-aaral natin, focus si Luke sa katawan or identity ni Jesus Christ. He presented to us Jesus' credentials as Messiah, Son of God, and Savior of the world. Dito sa aaralin natin, magsisimula ang transition. Mula dito sa verse 31 up to chapter 5, ipapakita naman sa atin ni Luke ang power ni Jesus Christ in the spiritual and physical realms over everyone and everything, including demons, religion, and religious teachers, disease, nature, and even death. Kung totoong si Jesus ang Messiah, dapat may power siya over everything, kasama na doon ang mga evil forces. Kaya dito sa lesson natin ngayon, makikita natin ang power ni Jesus over demonic realm. As much as possible, kumikilos ang mga demonyo ng tahimik at hindi lantaran. Pero sa pagdating ni Jesus Christ, they couldn't remain confined and hidden. Na-expose sila noong dumating si Jesus Christ at simulan niya ang kanyang public ministry. Ang salita ni Christ ay may power to expose evil spirits, and after niyang i-expose sila, ang ginawa niya, He dealt with them. So dito tayo ngayon, driving out an unclean spirit. Luke chapter 4, verses 31 to 37. Then He went down to Capernaum, a town in Galilee, and was teaching them on the Sabbath. Ang Capernaum ang naging adopted hometown ni Jesus Christ. Mababasa yan sa Matthew 4, verse 13. Sabi dito, leaving Nazareth, He went and lived in Capernaum, which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali. Ipinanganak siya sa Bethlehem, lumaki siya sa Nazareth, at noong nagsisimula na ang ministry ni Jesus Christ, lumipat siya sa Capernaum bilang kanyang home base. Parang nag-relocate siya dito, okay? Yung ilan sa mga apostles niya ay lumipat din dito, like sina Peter and Andrew. Lumipat sila dito na dati doon sila sa Bethsaida nakatira. And then makikita sa Matthew 9 verses 1 to 9 na si Matthew or Levi na isang tax collector, yung booth niya ay dito rin sa city of Capernaum. Malapit yung booth niya dito sa city na ito. Ang ibig sabihin ng Capernaum ay City of Nahum. Hindi sure ang mga scholars kung ipinangalan ba ito sa Old Testament prophet na si Nahum. Medyo kilalang city na rin ang Capernaum by this time dahil meron na rin itong sariling Roman centurion at mga sundalo na naka-station dito. So pag centurion, ito yung nag-lead siya sa 100 soldiers, okay? At meron na ding nakatayong synagogue dito sa Capernaum para sa mga Hudyo na hindi makapag-worship sa Jerusalem tuwing araw ng Sabat. At doon pumunta si Jesus Christ. Tulad ng kanyang laging ginagawa, kapag pumupunta siya sa synagogue, He was teaching them on the Sabbath. So sure na Old Testament scripture ang itinuturo ni Jesus dito. Maaaring same text na Isaiah 61 verses 1 to 2 na pinreach niya sa Nazareth, ang itinuro niya dito. Though hindi tayo sure doon, okay? Pero kahit anumang book sa Old Testament ang itinuro niya, ang sabi sa atin ni Luke, na manghana naman ng mga nakarinig sa kanyang pagtuturo. Kaya ang sabi niya sa 32, they were astonished at his teaching because his message had authority. Astonished, it translates a form of the verb ekles, which describes shock, amazement,
or astonishment. Na-amaze sila sa kanyang teaching because his message had authority. May power ang teaching ni Jesus Christ. Nakikita sa kanya yung authority na hindi nila nakikita sa mga rabbis or teachers of the law or Old Testament scriptures. Iyon ang nagpamangha sa kanila. Ang mga rabbis or teachers kasi noon sa Israel, para maging powerful, ang sinasabi nila, nagko-quote sila ng sinasabi ng mga kilalang rabbis. Like for example, yung ginagawa ko ngayon, kung minsan di ba nagko-quote ako ng mga sinabi ni na Pastor John MacArthur or ni na R.C. Sproul. Di ba sasabihin ko, ang sabi ni Pastor John, tapos ilalagay ko dyan yung sinabi niya, makikita nyo. So ganoon ang ginagawa din ng mga rabbis sa panahon ni Jesus Christ. Nagko-quote sila, dun kino-quote nila yung mga magagaling na rabbis noon para magkaroon ng power yung kanilang message. Pero kakaiba si Jesus Christ. He did not quote other rabbis, but declared the word of God from the scripture. Ipinaliwanag niya ang scripture sa sarili niyang pamamaraan at understanding. At hindi sa paliwanag ng ibang magagaling na teachers, okay? Hindi siya kumuha ng mga sinabi nito, ng ganyan, kundi sarili niyang paliwanag. His teaching was powerful, true, and it was delivered with great clarity. Kaya naman nagatid ito na matinding paghanga sa mga nakikinig. Pero hindi lang sa tao nagkaroon ng impact ito. Natamaan din sa powerful preaching ni Christ ang evil spirit na nananahan sa isang lalaki na nandito sa synagogue. Kaya ang sabi dito sa verses 33 to 34, in the synagogue, there was a man with an unclean demonic spirit who cried out with a loud voice, "Leave us alone. What do you have to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." Di ba sabi ko kanina, as much as possible, kumikilos sa mga demonyo ng patago or discreet lang. Hindi nila ine-expose ang movements nila para mas madami silang mabiktima. They sit in religious services and disguise as angels of light. Sa ganyang way sila nakakapandeceive ng mga tao. Tandaan nyo ito, every false religion, kahit gaano pa ka-moral yan sa standard ng tao, under pa rin yan sa influence ng kalaban. At ang may control niyan ay ang mga evil spirits. At sigurado, meron sa mga leaders at sa mga deceived people na pinoposes ng evil spirit. Kaya hanggat maaari, tahimik lang sila. Kumikilos sila ng pasimple lang para marami silang ma-deceive. Kahit nga sa mga Christian churches, may mga nadideceive pa rin, may mga ginagamit pa rin ng kalaban or mga evil spirit para itwist ang salita ng Panginoon. Sometimes sila yung mga teacher, kunyari, or mga pastor, ganyan, pero iba yung itinuturo nila. Tumatayo sila sa pulpit, dala-dala nila, kunyari, si Jesus Christ, pero ang totoo, ang kanilang pinaka-master ay ang kalaban. Okay? So dahil sa powerful message ni Jesus Christ, na-expose ang evil spirit na nananahan sa isang lalaki because he could not hold his terror when the Son of God was present. Kaya sinabi niya dito, in the synagogue there was a man with an unclean demonic spirit. Sa Greek, literal na sinasabi na indwelt sa kanya ang unclean demonic spirit na ito. Ibig sabihin, ginawang bahay ng evil spirit ang lalaking ito na nasa synagogue. Ang mga demons, mga disembodied spirits sila. At para magawa nila ang mission nila na sirain ng plan ni God, kailangan nila ng host or matitirhan. At yun nga sa inaaral natin ngayon, ang ginamit ng evil spirit na host or tahanan ay ang lalaki dito sa synagogue. Lahat ng unbelievers ay nasa kingdom ni Satan. Under sila sa influence or pamamahala ni Satan. Yan ang sinasabi ng Bible. Pero hindi lahat ay demon-possessed. All sinners are influenced by Satan to one degree or another. But demon possession is a very rare kind of phenomenon. Kapag naposes ang isang tao ng demonyo, extreme form of demonic bondage ito. At ang makakapagpalaya lang dito ay ang Panginoong Yesus at ang mga disciples niya na binigyan niya ng power na magpalayas ng demonyo at magpagaling ng mga may sakit.
Kapag sinabing demon-possessed ang isang individual, ibig sabihin nun, he is indwelt, controlled, and tormented by the demon. For example, sa Luke 8, verse 27. Pakibasa, Kuya Gab. When Jesus stepped ashore, he was met by a demon-possessed man from the town. For a long time, this man had not worn clothes or lived in a house, but had lived in the tombs. Nakita nyo, kontrolado siya ng evil spirit. Kaya tignan nyo, kahit malamig, mainit, kahit ano man ang panahon, wala siyang damit. At hindi siya tumitira sa bahay, kundi doon siya namamalagi sa mga libingan, sa sementeryo. Ganon. Di ba? Nung time na yun, ang kanilang mga libingan ay mga kuweba. Okay, and then meron pa, dito sa Luke 13, verse 11. Pakibasa, Kuya Briggs. May isang babae ron na 18 taon nang may karamdaman ng isang masamang espiritu. Siya ay nakuba at hindi na makaunat. So ito naman, itong babae naman na to, pinaghihirapan siya ng evil spirit for 18 years. So at dito sa Luke 8:30, pakibasa, Ate Princess. Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Batalyon," sagot niya, sapagkat marami ang demonyong pumasok sa kanya. So sa mga phrases na mababasa natin na entered him, cast out, kapag kinakas ang tanging way para ma-deliver ngayon ng taong napopossess ng demonyo ay through saving faith kay Jesus Christ. So nabasa ko yung kinwento ni Pastor Jan na dun daw, one time daw dun sa kanilang congregation, may isang babae doon sa church nila na demon possessed. Ngayon, syempre dahil nasa kanya yung evil spirit, napakalakas na daw nito. And at the same time, syempre yung babae, kapag ginagamit ka ng yung pagod na pagod siya, exhausted na siya dahil sa ginagawa ng lumalaban siya, gano'n, napakalakas niya. So tinawag nila ngayon si Pastor Jan para nga i-cast out ang demons dito sa babae na to. And then nung nakita niya si Pastor Jan, sabi daw niya, not him, sabi niya. So ibig sabihin, kilala niya yung mga servant ni God, no? Pero yun nga, tinry nila na i-cast out itong demon na nandito sa babae. Tinry lahat ni Pastor Jan, nag-pray siya, tapos yung nirebuke niya, I command you in the name of Jesus Christ, yung gano'n, pinapaalayas niya talaga yung demonyo, pero walang nangyari. Hindi niya napaalis. Okay? So ngayon, sabi ni Pastor Jan sa mga kasama niya, hindi ito mag-work. Sabi niya, hindi tayo si Jesus Christ, and at the same time, hindi tayo yung mga apostles. Kaya ang ginawa ni Pastor Jan, sinyer niya dun sa babae yung gospel. Sinyer niya na si Jesus Christ lang ang makakapag-deliver sa kanya sa hell. Sinyer niya yung ginawa ni Jesus Christ sa cross para sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Ang kamatayan na ginawa ni Jesus Christ para mapatawad ng kasalanan niya at magkaroon siya ng personal na relationship kay Jesus Christ. So sinyer ito ni Pastor Jan doon sa babae. At noong tanggapin ng babae si Jesus Christ as her personal Lord and Savior, and then nagrepent siya ng kanyang kasalanan, doon pa lang siya na-deliver doon sa demonyo. Umalis sa kanya ang demonyo. Napalaya siya. Kaya, ang way lang sa panahon natin ngayon para makalaya ang taong pinoposes ng evil spirit ay kung kikilalanin niya si Jesus Christ bilang kanyang Lord and Savior. Huwag kayong magpapaniwala na may mga nagpapalayas ng demonyo, okay? Hindi totoo yun. Actually, sinabi one time ni Pastor Wiley, yan yung dati namin pastor sa preaching niya, na hindi daw siya nagpapalayas ng demonyo unless ang tao ay tatanggap kay Jesus Christ. Mag-aan siya, magre-repent at i-accept niya si Jesus Christ as her personal Lord and Savior. Dahil wala siyang magagawa. Walang magagawa kahit sino pang pastor yan or kahit sino pang Christian yan na palayain ng taong na demon possess kung hindi niya tatanggapin si Jesus Christ sa buhay niya, okay? Ngayon, ang paniniwala din ng iba, maaari din daw mag-dwell sa mga Christians sa mga demons. Maaari din daw silang i-possess. So ang tanong ko, tama ba ang paniniwala nila ito?
Ito ang question. Is it possible for a Christian to be possessed by a demon? Sinong gustong sumagot? Sinong gustong sumagot sa ating question? Posible ba na ipossess ng masamang espiritu ang isang Kristiyano? Ikaw, Kuya Bricks, sige. Sa tingin ko po, Tita Grace, posible po. Posible ba? Yun, final answer na yan, Kuya Bricks? Sige, tignan natin ang sagot. Okay? So, ang sagot natin ay no. Okay? No, kasi Christian cannot be possessed by a demon. Walang biblical evidence na sumusuporta sa paniniwala nilang pwedeng ipossess ng mga evil spirits ang mga Kristiyano. Tingnan natin ang sinabi ni Pastor Jan. Kinote ko. Ito yung pagko-quote. Ito yung sinasabi ko kanina. Kinote ko yung sinabi ni Pastor Jan sa kanyang book, How to Meet the Enemy. Yung biblical evidence that Christian cannot be demon-possessed. Sabi dito, there is no clear example in the Bible where a demon ever inhabited or invaded a true believer. So, ibig sabihin, wala daw makikitang example sa Bible na pinanahanan o tinirhan ng evil spirit ang totoong mananampalataya or Christian. Okay? Never in the New Testament epistles, sa mga sulat ng mga like ni Apostle Paul, Apostle Peter, mga epistles yan, yung letter. Yung gospel kasi ito yung Matthew, Mark, Luke, and John. Gospel yon. And then the rest epistles yon. Okay? Sabi niya, never in the New Testament epistles are believers warned about the possibility of being inhabited by demons. So wala kayong mababasa sa New Testament na winawarningan tayong mga mananampalataya na pwede tayong ipossess ng kalaban, ng demonyo. Neither do we see anyone rebuking, binding, or casting demons out of a true believer. So wala din daw tayong makikita na sa New Testament na mga believer na kinakast out ang mga demons, na especially dun sa mga true believer, okay? The epistles never instruct believers to cast out demons, whether from a believer or unbeliever. At hindi rin daw tayo, kumaga dito sa sa New Testament, hindi rin daw sinabihan, in-instruct na tayo ay magkakast out or magpapalayas ng mga demonyo sa mga believer man yan or unbeliever. Walang instruction sa atin na gano'n, okay? Christ and the apostles were the only ones who cast out demons. And in every instance, the demon-possessed people were unbelievers. So si Christ, tulad ng sabi ko kanina, si Christ at ang kanyang mga apostles lamang o yung mga disciples na binigyan niya ng power na makapag-cast out ng demons, sila lang ang nakakapagpalayas ng demons sa mga unbeliever. Laging unbeliever ang napopossess, okay? The collective teaching of Scripture is that demons can never especially indwell a true believer. So kung pag pinagsama-sama mo ang sinasabi ng Scripture, ang sinasabi niya, hindi pwedeng i-possess ng demon spirit, ng evil spirit, ang true believer. Hindi siya pwedeng manahan. At ito ang evidence kung bakit hindi siya pwedeng manahan sa mga believer. So magandang pag-aaral to para hindi kayo matakot, okay? Ito yung isang katotohanan na magpapalaya sa inyo na hindi kayo pwedeng i-possess ng evil spirit kung na kay Christ kayo. Ito yung supporting verse natin na makikita sa 2 Corinthians 6 verses 15 to 16. Pakibasa, Kuya Bricks. Kung paanong hindi magkasundo si Kristo at si Satanas, ganun din naman ang mananampalataya at ang hindi mananampalataya. Hindi maaaring magsama ang mga Diyos-Diyosan at Diyos sa isang templo, at tayo ang templo ng Diyos na buhay. Kaya ng sinabi ng Diyos, mananahan ako at mamumuhay sa kanilang piling. Ako yung magiging Diyos nila at sila yung magiging mga taong sakop ko. So malinaw, kung ikaw ay totoong follower ni Christ, nagdudwell sa iyo ang Diyos, ang Holy Spirit, dahil templo ng Diyos ang katawan natin. At kung templo ng Diyos ang katawan natin, hindi pwedeng mag-dwell din sa atin ng demonyo dahil wala silang business together. Okay? Hindi pwedeng pagsamahin sa isang bahay ang Holy God at ang unclean spirit. Kaya walang Christian na napopossess ng evil spirit. Maaaring takutin ng evil spirit ang mga Kristiyano, pero hindi sila pwedeng i-possess nito. Okay? So, ang tatanungin ko ulit na kayo. Siguro, iba na ang sagot nyo ngayon. Maaari bang i-possess ng evil spirit ang mga Kristiyano? Anong sagot?
Hindi na po. Oo, tama. Okay. So, di ba? At least ngayon, alam nyo na hindi kayo pwedeng iposes ng evil spirit, kaya wala kayong dapat katakutan dahil kung nakay kay Christ kayo, okay? Kung nakay Christ kayo, wala kayong dapat katakutan. Dahil hindi kayo pwedeng panahanan ng evil spirit. Hindi pwedeng magdula sa inyo ang mga evil spirit. Pwede kayong yung parang i-entice or takutin, pero hindi sila pwedeng manahan sa inyo. Hindi sila pwedeng mag-dwell sa inyo. Magkaiba yun, okay? So, noong marinig ng unclean demonic spirit ang powerful message ni Jesus Christ, hindi na niya magawang magtago pa. He then cried out with a loud voice. So, sumigaw siya ng malakas habang nangangaral si Jesus Christ. Ang tanong, bakit siya sumigaw? He screams in panic, fear, or terror. For sure, hindi gusto ng evil spirit na i-expose ang sarili niya sa ganitong way. Pero dahil super powerful ng message ni Jesus Christ, hindi na restrain ng evil spirit ang sarili niya. Sa New Testament, makikita nyo na hindi lahat ng demon possessed ay nagwawala. Tulad dito, makikita natin na bago mag-preach si Jesus Christ, yung lalaki ay hindi naman nagwawala. Tahimik lang siyang nagpa-participate sa Sabbath worship. Pero dahil siguro sa takot ng evil spirit sa maaaring gawin ni Jesus Christ sa kanya, dahil kilala niya si Jesus Christ, nakasama niya ito sa heaven bago sila maging fallen angels at tawaging demons. At dahil God si Jesus ang nagtapon sa kanila sa lupa bilang judgment sa pagre-rebelde nila sa Diyos. Kaya pinalaya sila sa langit. Kaya ngayon, natakot itong unclean spirit nung marinig niya si Jesus Christ na nagtuturo about sa kingdom ni God at sa judgment na darating sa mga magre-reject sa anak ng Diyos. Mababasa sa James na ang mga demons ay naniniwala din sa Diyos at nanginginig pa. Pakibasa, Ate Princess. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. So bakit sila nanginginig? Dahil alam ng mga demonyo na si Jesus Christ ang magja-judge sa lahat sa end times. Ngayon, bigla niyang narinig mga aral si Jesus Christ, para siguro siyang nasalang sa apoy. Kaya nagpanik siya bigla. Kaya nasabi niya, "Leave us alone. What do you have to do with us? Jesus of Nazareth." Yung phrase, "What do you have to do with us?" literally means, what is it to us and to you? Ginamit din itong phrase na ito ng ibang demon sa chapter 8, verse 28. Ang ibig sabihin ng demon dito, why are you attacking us? Ginamit niya dito yung word na us kasi alam niya, hindi lang siya ang nanganganib sa pagdating ni Jesus Christ, kundi ganun din ang kapwa niya evil spirits. He knew all too well that Jesus of Nazareth was God the Son, the second person of the Trinity, na may absolute power and authority over them. Kaya ang sabi niya, have you come to destroy us? Ang ibig sabihin ng destroy is bring to nothing, abolish, perish, or bring to an end. Katapusan nila. The demon was terrified not only because he knew who Jesus was, but also because he knew what his purpose for him and his fellow demons was. Kaya nanginginig sila sa takot sa presensya ni Jesus Christ dahil kilala nila ito at ang kaya nitong gawin. Natatakot sila sa Diyos pero hindi nila magawang sumunod sa Diyos dahil forever na silang damned at ang destination nila ay sa lake of fire. Yun ang pagkakaiba natin sa kanila, okay? At fully aware sila na ang final destination nila ay sa lake of fire. Alam nila ang sinasabi ng Bible. Mas marami pa silang alam sa atin sa Bible. Kaya nga laging kinukote si Satan ng Bible eh. Kaya alam nitong evil spirit dito na si Jesus Christ ang tatapos sa kanila. Jesus will destroy them. Yan ang sinasabing gagawin ni Jesus Christ na mababasa sa 1 John 3:8. But the Son of God came to destroy the works of the devil. So noong magrebelde sina Lucifer
na mas kilala sa tawag na Satan, kasama ang 1/3 ng mga angels. Ang parusa sa kanila ay eternal torment sa lake of fire. Mababasa yan sa Matthew 25, verse 41. Pakibasa, Ati Laika. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. So, pero mangyayari pa ito sa end times. Okay, itong pagtapon sa kanila sa lake of fire, mangyayari pa yan sa end times. Sa ngayon, may mga demons na paggala-gala tulad ng isa na ito na nasa synagogue. Meron din namang nasa abyss or bottomless pit habang naghihintay ng final judgment. Ang ikinakatakot ng evil spirit na ito ay baka ipadala siya right now sa bottomless pit kung saan nandoon ang mga imprisoned spirits. All evil spirits na malaya, yung mga free, ayaw nilang makulong sa bottomless pit. Tignan nyo kahit evil spirit, ayaw nila ang nakakulong. Dahil torture ang nararanasan ng mga evil spirits na imprison sa abyss. Though matotorture din naman sila sa lake of fire sa end times, pero hanggat maaari, syempre gusto nilang, di ba, malaya muna. Hindi muna nila gugustuhin na matorture. Na yung kumbaga, mas masarap nga naman na malaya ka, di ba, kaysa dalhin ka na doon at tinotorture na. Kaya in a way, alam niyo, parang nauunawaan ko yung pakiramdam ng evil spirit dito na ayaw niyang itapon siya ni Jesus Christ sa bottomless pit, no? So tignan natin ang example dito sa Luke 8:31. Pakibasa, Denver. The demons kept begging Jesus not to send them into the bottomless. Okay, and then next, pakibasa, Ati Hana. They began screaming at him, "Why are you interfering with us, Son of God? Have you come here to torture us before God's appointed time?" See, alam niyo kung kailan yung appointed time. Alam nila. Alam nila kung kailan yung appointed time na dapat sila ay parusahan sa lake of fire. Kaya sabi niya, "Have you come here to torture us before?" Sabi niya, before, bago pa mangyari yung appointed time, bago pa dumating yon. So nakita niyo, torture sa kanila ang mapunta sa bottomless pit. Lahat ng fallen angels ay masama, okay? Nagrebelde lahat yan. Pero may iba't ibang degree din ang kasamaan nila. Ang design kasi sa mga angels ay hindi naman mag-aasawa. Ganyan din kapag nagkaroon tayo ng glorified body, wala nang mag-aasawa sa langit, okay? Kaya pag napunta tayo sa langit, hindi na tayo mag-aasawa doon. At yung mga asawa natin, hindi na natin sila asawa doon. Yan ang sinasabi sa Mark 12:25. Sabi dito, "For when the dead rise, they will neither marry nor be given in marriage. In this respect, they will be like the angels in heaven." So ang design sa mga angels ay hindi nag-aasawa. Pero may mga fallen angels na nagsipag-asawa ng mga tao, which is paglabag sa design sa kanila ng Diyos. Mababasa yan sa Genesis 6, verse 12. Pakibasa, Ate Chloe. That the sons of God saw that the daughters of men were beautiful and desirable, and they took wives for themselves, whomever they chose and desired. O, di ba? Pag sinabing God, sons of God, mga angels yan. Kasi tignan nyo, daughters of men. So, magkaiba yung men at saka yung sons of God. Kaya hindi taong tinutukoy dyan, kundi mga angels yan. Okay, so then makikita natin kung anong ginawa na dito sa Jude 6. Pakibasa, Kuya Ian. And I remind you of the angels who did not stay within the limits of authority God gave them, but left the place where they belonged. God has kept them securely chained in prisons of darkness, waiting for the great day of judgment. So sumuway sila sa design ni God sa kanila. Kaya sila ikinulong sa abyss bilang kanilang holding cell habang hinihintay ang final judgment sa kanila. The abyss serves as a temporary confinement for those demons who were married to humans and created a demonic hybrid during Noah's time. Kaya nagpadala ng baha ang Diyos sa time ni Noah dahil bukod sa sobrang sama ng mga tao, na-corrupt din ang lahi nila ng mga evil spirits. Siyempre, mas masarap ang maging malaya kaysa nakakonfine, di ba? Kaya takot na takot itong evil spirit na ito
kay Jesus Christ. So bukod sa takot siya na itapon siya sa abyss, isang factor kung bakit nanginginig sila sa takot ay dahil nasa presensya sila ng banal na Diyos. Kapag nasa presensya ka ng banal na Diyos, makikita mo ang iyong pagiging sinful at manginginig ka sa takot sa harapan ng banal na Diyos. Kahit ang mga tao ng Diyos ay nanginginig sa takot at ang iba ay parang nahihimatay pa sa sobrang takot nila kapag nasa harapan sila o nakita nila yung glory ni God. Example, si Prophet Isaiah. Pakibasa, Ray. When I said it's all over, I am doomed, for I am a sinful man. I have filthy lips, and I live among a people with filthy lips. Yet I have seen the King, the Lord of heaven's armies. Sabi niya, kawawa ako. Sabi niya, di ba? Bakit siya mapapahamak ako, sabi niya. Dahil nakita niya ang Panginoon. So ngayon, ganun din si Apostle John nung makita niya si Jesus Christ. Pakibasa, Gavin. Can you read, Gavin? Gavin, are you there? Open your mic. Nakatulog na yata ang kasama ko. Sige, ikaw na lang, Kuya Gab. When I saw him, I fell at his feet as if I were dead. But he laid his right hand on me and said, "Don't be afraid. I am the first and the last." So nakita nyo, para daw siyang bumagsak siya na parang patay. Nakita nyo, takot na takot ang mga tao ng Diyos kapag nalantad sa kanila ang kabanalan ng Diyos. Kung ang mga tao ng Diyos ay nanginginig sa takot sa kanyang presensya, di lalo na ang mga evil spirits. Kapag nakita mo talaga ang kabanalan ni Jesus Christ, manginginig ka sa takot na may expose ka sa kanya na isang makasalanan. Baka ang tanong nyo, bakit nung nandito sa lupa si Jesus Christ, hindi naman nanginginig yung mga tao sa takot sa kanya? Kaya hindi natatakot ang mga tao sa presensya ni Jesus Christ sa time na nasa lupa siya dahil ang kanyang majesty, ang kanyang glory, ang kanyang kabanalan ay nababalutan ng kanyang mortal flesh. Pero dahil ang mga evil spirits ay may kakayahan na makita ang spiritual things na hindi natin nakikita, kaya naman nakikita nila ang glorious majesty ni Jesus Christ at hindi nila mapigilan na isiwalat that Jesus is absolutely the Holy Son of God. Kaya ang sabi niya, I know who you are, the Holy One of God. Unlike sa mga atheists, yung mga hindi naniniwala sa Diyos at ibang religion, hindi nila kinikilala si Jesus Christ bilang Diyos. Pero ang mga demonyo, sure na sure sila kung sino si Jesus Christ. Kilalang kilala nila si Jesus Christ na Holy One of God. So, tingnan natin yung mga iba pang verses kung saan makikita natin na nagpapatotoo ang mga demonyo patungkol sa pagiging Holy One ni Jesus Christ, sa pagiging anak ng Diyos. Okay? Dito sa Luke 4, verse 41. Pakibasa, Kuya Briggs. Lumabas sa marami ang mga demonyo na sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila na siya ang Kristo. Okay, then meron pa sa Luke 8:28. Pakibasa, Ate Princess. Nang makita si Jesus ay nagsisigaw ang lalaki. Nagpatira pa at sinabi ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, anong pakialam mo sa akin? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan." Yan, napoposes din yan ng demonyo, okay? Then meron pa sa Mark 1:34. Pakibasa, Laika. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit. Anuman ang kanilang karamdaman, pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi nila hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. And last, sa Mark 3:11. Pakibasa, Hana.
Whenever the unclean spirits saw him, they fell down before him and cried out, "You are the Son of God." So makikita dito sa mga verses na binasa natin na ang mga demons ay sure na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. However, Jesus did not want or need the testimony na galing sa mga evil spirits. Ayaw niyang ma-associate sa mga ito, kaya kung mapapansin niyo, lagi niyang pinapatahimik. Kaya inutusan niya din itong evil spirit dito sa synagogue na manahimik. Sabi niya, but Jesus rebuked him and said, "Be silent and come out of him." And throwing him down before them, the demon came out of him without hurting him at all. Tulad ng nasabi ko kanina, Jesus wanted no publicity from a demon. Kaya nirebuke niya ito at sinabihang, "Be silent and come out of him." Nakita nyo, hindi nag-recite si Jesus Christ ng kahit anong incantations at hindi rin siya nag-perform ng kahit anong rituals. He just commanded the demon na manahimik ito. Dahil ayaw nga niyang i-advertise siya nito at inutusan niya ito na lumabas ito sa tao. And the demon had no choice kundi ang lumabas sa lalaki. And throwing him down before them, the demon came out of him without hurting him at all. So ang tanging magagawa na lang ng demon ay ibagsak ang lalaki sa kalagitnaan ng mga tao dito sa synagogue. Parang alam niyo yun, yung kapag inuutusan kayo ng nanay or tatay niyo, pero hindi bukal sa loob niyo, yung ayaw niyo, pero no choice kayo sa ipinag-uutos niya. So susunod kayo ngayon sa kanila, sa ipinag-uutos nila, sa kanilang ipinapagawa. Pero magpadabog-dabog kayo or magdadabog kayo, di ba? May ganon? So, ganyan ang ginawa ng demonyo dito. Ayaw niyang umalis sa lalaki, pero wala siyang choice. Mas powerful ang salita ni Christ kaysa sa kanya. Kaya, ang ginawa na lang niya, ibinagsak na lang niya ang lalaki bago lumabas dito. At dahil sa compassion ni Jesus Christ sa lalaki na ito, kaya hindi niya hinayaan na masaktan ito ng demonyo. Demons want to harm, produce illness, and injury sa mga taong pinapahirapan nila. Ay pinapanahanan nila. Tingnan nyo, makikita natin yan sa Matthew 17:15. Pakibasa. Then, si Denver ba yung nagbasa kanina? Denver, pakibasa. Lord, have mercy on my son. He has seizures and suffers terribly. He often falls into the fire or into the water. So, but when Jesus cast the demons out, they went immediately tulad ng ginawa niya dito sa synagogue. Walang sabi-sabi, di sila pwedeng kumontra sa kanya. This was a healing. This was a miracle. At dahil nakakita ng miracle ang mga tao sa synagogue, ang normal na reaction ay ma-amaze sila. Amazement came over them all and they were saying to one another, "What is this message? For he commands the unclean spirits with authority and power, and they come out." So kanina, amazed na amazed sila sa authority ni Jesus sa pagtuturo. Dito naman, amazed na amazed sila sa power ni Jesus over evil spirits, over supernatural demonic realm. Amazement na may kasamang fear ang nararamdaman nila sa nasaksihan nilang ginawa ni Jesus dito. Kaya nag-usap-usap sila. What is this message? Sa Greek, ang message dito ay logos, na ang ibig sabihin ay word. So ang gusto nilang sabihin dito, what is this word? Anong mayroon sa salita niya? This man speaks and we never seen anything like this. Never, never. Anong ibig sabihin ng lahat ng to? So naging palaisipan sa kanila ang ginawa ni Jesus Christ dito. For he command the unclean spirits with authority and power. Two very strong words, authority and power. Ibig sabihin, kapag sinabi ni Jesus, nangyayari. May power ang salita ni Jesus. Kaya nung sinabi niya sa demons na come out, and they came out. And they come out. At dahil sa ginawa ni Jesus na ito, na pagpapalayas ng demonyo na walang ritual na ginawa or hindi nag-recite ng kahit ano, tanging salita lang niya, and news about him began to go out to every place in the vicinity. Literally, sa buong region na ito, kumalat ang ginawa ni Jesus na pagpapalayas ng demonyo.
Yung nakita nilang power and authority niya over evil spirits ang nagpamangha sa kanila at naging dahilan para pag-usapan siya. Dahil siya pa lang ang nakagawa ng ganun. Jesus commands demons and they do exactly what he tells them to do. There are no formulas, no prayers, no nothing, no conversation. He commands and they are gone. These were miracles. These were pointing to the authority and power of the king himself and his kingdom. At hindi ito magagaya or mapapantayan ng kahit sino. Kaya parang wildfire ito na kumalat to every place in the vicinity. Sa ginawang ito ni Jesus Christ, pinakita niya ang kanyang power over Satan and the demons. This reveals his ability to deliver sinners from their captivity dahil walang ka-effort na tinalo sila ni Christ. At sa kanyang sacrificial death sa cross, he accomplished the redemption of his people, delivering them forever from the kingdom of darkness. Kaya ang sabi dito sa Colossians 1:13, for he has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of his dear Son. Di ba sabi ko kanina, lahat ng unbeliever ay under sa influence ni Satan. So, noong sumampalataya tayo kay Jesus Christ, noong nagtiwala tayo sa ginawa niya sa cross para sa ating kaligtasan, ni-rescue niya tayo sa kingdom ni Satan at tinransfer na tayo ng Panginoon sa kingdom ng kanyang mahal na anak. Kaya kung kayo ay totoong Kristiyano or kung kayo ay Christian, wala kayong dapat ikatakot sa mga demonyo dahil naasa atin ang banal na Diyos. Nananahan sa atin ang Diyos. Kaya wala silang pwedeng gawin na hindi ipinahihintulot ng Diyos. Kung nagtagumpay si Christ laban sa kanila, ganun din tayo. Because we have the life of Christ. So dito nagtatapos ang lesson natin for today. Thank you for listening and God bless everyone. To God be all the glory.